Bago pa nga pala ako dumiretso ng LTO ay nag-take na ako ng CDE online exam sa LTO portal. At na-perfect ko lang naman ang exam in one take lang. Sana all. Ang yabang ko, no? Pasensya ka na. Pero ito ang resulta kung hindi ka naniniwala. Madali lang naman ang exam, practical driving knowledge lang at common sense ay makakapasa ka na. Charot. Siyempre, dapat may alam ka sa batas trapiko at defensive driving. Due for renewal na talaga ang driver's license ko last September 2023. Pero dahil sa kakulangan ng plastic cards na ginagamit sa pag-produce ng driver's license ay na-extend ito hanggang March 2024. Friday ngayon, March 15th, at naisipan ko pumunta ng LTO after lunch dahil may kinailangan akong asikasuhin ng umaga. Before 1 PM ako nakarating sa LTO at unang proseso ay magbayad para sa medical. Dala ko na din ang resulta ng CDE online exam ko na perfect ang score. At syempre ballpen para hindi na ako manghiram. At tama nga ang sabi-sabi na mas kaunti ang tao kapag after lunch na. Kaninang umaga daw kasi hanggang CR ang pila. After magbayad ng tumataginting na 500 pesos, diretso medical ka na. Kukuhanan ka ng blood pressure, height, weight, favorite color at vital statistics. Charot ulit. Siyempre joke lang. At paghihintayin ka pa ulit sa labas, kukuhaan nga rin pala yung dala mong physical driver's license. Pero huwag kang mag-aalala dahil ibabalik din naman sa iyo yan mamaya. Tatawagin ulit ang name mo para naman sa pagsusukat ng iyong kakayahang bumasa ng ABCD. Eye chart pala. Dito tinanong ako kung hanggang saan ang kaya kong basahin. Ang sabi ko, yung pinakababa po, yung pinakamaliit na letra. Yabang ko, no? Nabasa ko naman ng maayos, kaliwa at kanan. Tapos, pinabasa sa akin yung color-coded na chart. Maayos ko rin namang nabasa. Kaya ayun, perfect, 2020 na naman yung score ko. Ito yung resulta kung hindi ka naniniwala. Pagkakuha ng resulta ay pinadiretso na kami ng LTO office. Submit mo documents mo tapos mag-aantay ka ulit para magbayad sa cashier. 585 pesos ang binayaran ko para sa license card dahil wala naman any penalty. Dito ako actually natagalan sa pag-aantay na tawagin ang name ko para sa capturing ng photo, biometrics at signature. Pagtawag sa name ko, tinanong ako kung papabago ko ba yung picture at signature. At syempre nandito na rin lang naman ako, papa-update ko na yung picture ko. Pero this time, gusto ko nakangiti ako sa license ko. So ito, ngiti hanggang pisngi lang. Maganda dahil inoobserbahan ko na ang paligid at mga nauunang tinatawag para alam ko na ang gagawin at isasagot. Kumbaga, laging handa, parang Boy Scout lang. Wala pa din nga palang physical card kaya antay na lang daw sa text kapag meron na. Bale, ang breakdown ng nagastos ko para sa renewal ng driver's license ko this 2024 ay medical 500 pesos, LTO driver's license 585 pesos at parking fee na 20 pesos. That's a total of 1,105 pesos. Hindi na ako nagmerienda, malapit lang naman yung bahay namin, uwi na lang ako. Yung iba napansin ko, nakukuha na nila yung license card nila kaya tinanong ko kung bakit at paano. Kapag paalis pala ay priority mabigyan ng card, kaya pakita nyo lang yung ticket nyo para mabigyan agad kayo ng card kung sakaling pa-abroad kayo. Hays, makapag-abroad na nga lang din. Nakalagay nga din pala sa resibo ang mga petsa kung kailangan mong bumalik para sa medical dahil required ito 2 times para sa nakakuha ng 10 years validity ng driver's license kagaya ko. After nito, babalikan ko na lang yung physical license card kapag available na. Hopefully within this year din, no? Sayang naman binayad ko kung tatagal na papel lang ang license ko. Nag-download na lang din ako ng clear copy ng license ko from the portal tapos nag-produce ako ng hard copy and nilaminate ko na kasya sa wallet para madali ko itong makuha pag kailangan. Syempre nilagay ko rin yung papel dun sa wallet ko. Nakuha ko ang papel ng driver's license ko around 3:30 PM so inabot din ako ng siyam-siyam, 2 hours kapag renew. Ayos din naman, di naman ganun katagal. Pwede mo din lagay sa smartphone mo yung soft copy and may QR code din naman sa portal na pwede mong i-scan kapag na-apprehend ka or sa mga checkpoints. Importante na alam mo ang username at password mo sa portal para madali mo itong makuha. Yung mga details kapag kailangan mo para hindi ka gawa ng gawa. Kung sakaling ipagawa mo ang portal mo sa iba gaya ng mga computer shops na nakapaligid sa mga LTO offices,
ay kuhain mo yung username at password mo para next time meron ka na at di ka na magbabayad ulit para magpagawa. Anyway, kung nakapag-CD online exam ka na, syempre may LTO portal ka na. Paalala nga pala na maaaring magbago ng kaunti ang proseso depende sa LTO office na pupuntahan mo. Pero halos pare-pareho lang naman ang flowchart ng lahat ng LTO. In my case, sa Sabang Dasma Cavite branch ako pumunta. Shoutout sa inyo LTO Sabang. Baka naman. Maaari ding magbago ang gagastusin mo kumpara sa akin, lalo na kung may penalties gaya ng expired driver's license at depende pa yan kung gaano ito katagal na expired. Kaya sa mga for renewal dyan, huwag mag-aalala dahil madali lang naman at simple lang naman ang proseso. Kailangan lang ay matutong mag-check sa Google, LTO website at manood ng Fix It Dennis. Iwas po tayo sa mga fixer na gagatasan ng mga bulsa natin. Sa proseso na kayang-kaya naman natin gawin. Huwag matakot, kailangan mo lang ng oras at kagustuhang magawa ang isang bagay sa sarili mong pagsisikap. Kaya palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Fix It Dennis. Fixing the way we drive.